Gabaklita! Same pero iba! Kaya patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! O, diba? Siyempre sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman ang yung tita Cora. At ito na ang Baklitas! Woo! Woo! At syempre gusto ko rin batiin ang lahat ng mga lolo at lola. Kahapon po ay araw nila. Ay, anong ginawa mo doon? Happy Grandparents Day yesterday. Syempre dun sa mga Saan yan, nagpunta Mare? sa may Gateway Mall kahapon. Wow. Ayan, diba nakatanggap kayo ng mga munting regalo mula sa Energy FM? Oo. Oh, Alam mo, Mare, yan ang yeah. minsan nakakalimutan natin na magbigay pugay sa mga nakakatanda. Correct, diba? Yes. Yung iba naman kasi parang, ay, dead ma. Ay, parang Kaya alam tipo, mo, Mare, mga kahit ganun. anong mangyari talaga nagbibigay pugay ako kay Jimbo. Tama. Lolo. Nakakaloka yan. At syempre sa lahat pa din po ng mga dumalo sa amin last Saturday dyan sa may Pandakan. Ayan, para sa first ever Women's Volleyball League na ginawa ng Energy FM. Ang dami, iba't ibang mga, alam mo yun, iba't ibang lugar. May Pasay, Parañaque, Mandaluyong. Alam mo yun, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng lugar pala, ay may mga volleyball players. Yes. Diba? Na hindi lang ina-acknowledge ng mga tao. Pero doon ko nasaksihan, maraming salamat sa inyong lahat. Speaking of volleyball, Mare, may volleyball ba? Speaking of the volleyball. Yon. Anong volleyball? Kasi sa amin, Mare, volleyball lang yun. Anong taga saan ako? Saan? Pandakan. Kung saan ang galing yung volleyball. Sa Riles ba yan? Oo, sa Riles. Ang dami lalaki sa Riles ng Sabado. O, Ay, diba? hindi ako Hi, pwede hello sa sa right. inyo. Ay, pa din sa mga lalaki. Truth. Ay, hello pala sa jowa ka na nanonood ngayon. Ayan, Taray. Hello. Hi. But anyway, Mare, ito na, babatiin ko nga. Oo Itong nga. mga nakikinig sa atin from Pandakan. Itong si Ate Yoli at si Kuya Darrell. Ay, hello. Pati na din yung kaibigan nila na si Ate Linsky Andrada Tukib. Na tagariyan sa, sa Saan? Pandakan, Manila. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat pa din po na nakikinig sa ating mga riders. Congratulations sa mga nagsipagwagi ng helmet. At syempre, wag nyo lang pong bitawan ng pakikinig lagi sa Energy FM. Alam nyo kung bakit? Dahil araw-araw may chance kayong manalo ng 500 pesos. Naku, makinig ka, Tito Ramil. Magugustuhan mo yan. Mare! Eto na. Hindi ko alam kung magugustuhan o ano, pero marami ang medyo nagtataka sa biglang pagsasara ng mga social media pages ni Rendon Labador. O, diba? Na nakakaloka yan, so Mare. interested in this. Okay. At eto pa, Mare. Ngayon, kung dati ay isa siyang, alam mo yung palaban na influencer, ngayon naman ay para bang bumabait na tupa at para bang may katanungan lang siya. Ano yung tsura ng tupa, Mare, na mabait? Para bang nagsusumamo. Ay! Huwag na natin ilarawan. Ayoko mapahama. Pero ngayon, Mare, kasi nga parang medyo nagtataka na nga daw siya. Bakit nga ba? Na parang tipong sa dinami-dami, ba't parang ganun kabilis? Ganun na lamang ba ang galit ng tao sa kanya? At medyo may katanungan lang din siya na bakit namang ganun? Diba? Kasi, Mare, eto ang daming mga influencer ang talagang nagbubunyi. Isa na dyan si Kiko Matos. Diba? Over the weekend, pinapanood ko. Mismong kapatid niya, Mare. Bet na mawala yung Facebook. Ay, talaga ba? Parang pinagbubunyi pa nga ng kapatid niya. Parang saliwa sila ng mga ng prinsipyo. Dahil yung kapatid niya, ang kinakampihan, si Coco Martin at saka si Meme Vice Ganda. Ngayon, Mare, sa pagkawala ng Facebook page si Rendon Labador, makikita mo kay Kiko Matos, kay... Actually, Mare, mabilis di ba? Ang bilis. Yung una is yung kanyang TikTok. After ilang days yata, yung kanyang Facebook page. Yes. Ngayon, yung Twitter niya, naka-block na din. Oh my gosh. Tapos, Mare, ngayon, ang kanyang sa Google,
medyo hininto na rin siya. Hindi na siya kilala ni Google. Wala na talaga. Nakakaawa. Pero Mare, eto nasagap ng chismosa nating kapitbahay. Anong sinabi? Sabi ng ilan, imposible naman daw na magkaroon ng ganong klaseng mass reporting kung walang nananawagan. Ang mga tao ngayon ay idinikit-dikit ang resibo. Na para bang, dahil nga 'di ba, after matanggap ng Showtime yung suspension nila, nagbunyi itong si Rendon Labador. Kinongratulate pa niya si Vice at saka si Ayon. Ngayon, Mare, may mga resibo na nagsasabing parang pahapyaw na nanawagan si Meme Vice patungkol dito sa mass reporting. Kasi isang episode last week daw ng Showtime ay nanggaling mismo sa bibig. Although hindi direkta, sa bibig ni Meme Vice na nakapag-mass reporting na ba ang lahat? Napanood ko yan, Mare, sa YouTube. Diba? So parang pinagtagpi-tagpi ng mga tao na may konektado kaya ba si Meme Vice sa nangyaring pagkasunod-sunod ng pagsasara ng social media platforms nitong si Rendon Labador? Ako, Mare, may nakikita kong dalawang bagay dyan. Ano? Ang nasa likod ng pagmamass report dito ay malaking tao. Hindi ko sinasabing... Feeling ko, Mare, kasi para maipasara ng ganun kaagad-agad lahat. No? Diba? It's either kinausap nila ang Meta or mga tao talaga ang galit kay... Kasi Mare, alam naman natin, sa lahat ng post ni Rendon Labador, hindi mo na mabilang. Natipong yung diba? iba talagang, alam mo yun, galit. Yung galit ng tao, yung pagkainis sa kanya. Ngayon nananawagan na nga siya na parang sabi ko nga sa'yo, kung ano yung galit, kung ano yung tapang niya dati bilang isang influencer, naging maamong tupa sa panawagan niya sa mga tao na bilang siya, quote and quote, sabi nga ni Rendon na hindi naman daw talaga siyang malakas. Hindi naman din daw siya talagang matapang. Kinailangan lang niya maging matapang para sa ibang tao. Kasi Mare, ganito yan eh. Tayo, ang sabi ng mga netizen, hindi naman talaga dapat, hindi naman actually, sabi ng mga netizen, tama naman talaga mga sinasabi ni Rendon. May puntos. May puntos. May puntos naman. Pero yung way niya kung paano niya i-deliver ito. Correct. Medyo hindi naman yata na kaya yung iba medyo hindi sumasang-ayon. May mga sumasang-ayon din naman sa kanya, diba? Hindi kasi pasok sa kultura natin mga Pilipino yung ganong katapang na pagdidisiplina. Yung lalo pat lantaran mo talagang dukdukin yung mga taong tinitira mo, yung mga ganong aspeto. Lalo na Mare, likas sa ating mga Pilipino ang pagiging balat sibuyas. Correct, diba? Na kahit naman papano, sana naging pasintabi. Pero marami din naman nagsasabi na sana daw ay maging leksyon na ito para kay Rendon. Kasi kung sana nagsimula siya, kung ano yung pinakikita niyang karakter ngayon, matapos siyang, alam mo yun, burahin sa mundo ng social media. Kasi ngayon nag-iba yung image, Mare. Yes. Hindi ito yung Rendon Labador na una nating nakilala. Kaya kine-question tuloy ng mga netizen, Mare, kung siya ang may hawak talaga nung bagong account. Kasi parang, that's not you. Diba? Na parang tipong sana nga daw, ultimo yung ibang influencer na sana sinabi na, kung sana ganito siya nagsimula, sana mas okay ngayon yung tinatakbo ng karera niya. Alam mo, maganda niyan, Mare. Dapat makausap natin si Rendon Labador. Correct, diba? First hand. Well, malalaman natin niya sa mga susunod na araw kung mapapanood niya ito, diba? Malalaman natin na welcome naman din dito si Rendon Labador para ibigay yung kanyang, alam mo yun, na side naman since isinasara na ng buong social media platforms yung kanyang mga accounts. Correct. Ay bibigyan natin ng pagkakataon naman para, alam mo yun, marinig yung kanyang panig. Hindi lang yung basta lang natin siya hinusgahan. Hindi lang yung basta na lang natin siya, alam mo yung pinagbunyi. Kasi diba, kasi naging kultura ng mga Pinoy, Mare. Kung sino yung mga bumabagsak, yun pa yung parang pinagdidiwang natin. Diba? Naging kultura na ng Pinoy yan, aminin man natin sa hindi. Which is wrong. Nagiging masaya tayo sa kabagsakan ng ibang tao. Hindi yung tipong pag may mga umaangat, naiinggit tayo. Yes. Kapag may bumabagsak, natutuwa tayo. Mga parang tipong baliktad, Nakakaloka. Kaya tuloy ang sabi ng iba ang powers ni Meme Vice kung gano'n.
Diba? Pero hindi natin pinatutungkulan na talagang si Meme Vice ang may kagagawa kumbaga parang nito. ang mga netizens lamang ang nagtahi-tahi at nagdugtong-dugtong noon. Dahil minsang lumabas sa bibig ni Meme Vice sa isang episode last week tungkol, wala namang pinatungkulan, pero mass reporting ang pinag-uusapan. Ibig sabihin nito, inuugnay kay Rendon Labador. Nako, tignan na lang natin ang mangyayari sa mga susunod na araw, Mare. Correctamente. At kung makukuha na natin ng pahayagan. Or mas maganda kung alam mo yon na makakapanayam natin dito sa Baklitas. Rendon, welcome ka dito sa Baklitas. Anytime you want. Correct. Anyways, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, isang matigbong chikahan na naman ang daladala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangtawag mong sabihing radyo. Sabihin mo,